Sa milyon-milyong Pilipino, ang takbo ng buhay ay nagsisimula pagsampa nila sa kalsada. Kung kaya't ang jeep, isa sa patok na opsyon sa pag-commute sa Pilipinas, ay sumisimbolo na bilang tulay. Sa bawat manggagawa, estudyante, at iba pang Pilipinong may gustong marating sa bawat araw. Sa likod ng bawat usok na umaalingaw-ngaw mula rito, taglay nito ang pag-asa, pangarap, at determinasyon ng bawat isa. Mainit na usapin ang Jeepney Modernization. PUV Modernization Act. PUV Modernization Program. PUV Modernization Program. PUV Modernization Program. PUV. 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 Bagamat 2017 pa inilunsad ang programa, ito ay patras abante at atras abante ang naging sulong. Ngunit, kamakailan lamang, tinudukan na ni Pangulong Marcos na April 30 ang deadline ng PUV consolidation. Sa kahuli-hulihan ay asahan ninyo, wala na pong extension yung modernization. Ayon sa LTFRB, 70% na ang bilang ng PUVs na nakapag-consolidate. Ngunit, ayon sa bayan, 56.75% lamang ng jeepneys ang nakapag-consolidate. Ani nila, kasama sa 70% ng LTFRB ang ibang public utility vehicles, kagaya na lamang ng buses, minibuses, at UV Express units. Sa 60,000 na apektadong driver sa NCR, kabilang doon si Tatay Santiago. Ilang taon na po kayong nagda-drive po ng jeepney? 1975 pa ako ng driver. Sa 49 na taong pagmamaneho, tanging manibela lamang ang kanyang nahawakan at ni minsan hindi nakahawak ng libro at lapis upang matutong bumasa at sumulat. Nang tanungin namin kung ano ang balak gawin sakaling magtigil pasada, wala kami magagawa. Kung yun ang ng gobyerno. Sumusunod lang naman kami sa... Gaya ni Tatay Santiago, si Mang Willie rin ay kabilang sa mga apektado ng programa at hinaing niya ang age inclusivity nito. Gaano katagal na po kayong nag-oopera ng jeepney? 30 years. Nang tanungin namin kung may balak pumasada sa modern jeep, kasi yung moderno, hindi kami po pwede doon. Kasi mga bata ang kinukuha. Kaya pagka nag-operate na yun, wala na kami ng trabaho. Kung sakaling matanggalan ng trabaho, ang gobyerno ay may mga programang inaalok. Ilan dito ay ang livelihood grants and trainings mula sa DOLE, libreng training ng TESDA para sa bagong trabaho, at ilang local government units ay may tulong pinansyal. Subalit, sa mga katulad ni Mang Willie na tumanda na sa jeep at kay Tatay Santiago na hindi bumabasa at sulat, ang tanging pagmamaneho lamang ng jeep ang kakayahan. Sapat na ba ang mga programang ito upang baklasin ang identidad nila bilang hari ng kalsada? Sa aming paglalakbay sa Cubao, nakausap namin si Mang Elmer, 35 taon ng tricycle driver. Pabor siya sa PUV modernization kung gagawin ito sa paraang hindi maagrabyado ang mga drivers at operators. Tama yun kasi yung jeepney modernization program na inaano ng gobyerno ngayon, pinapatupad ng gobyerno ngayon, napapanahon kasi
ang mundo kasi natin, kapasira na eh. Tama na maging moderno na yung mga makina nila. Tapos, para maging makatulong tayo sa kapaligiran natin. Pero wag naman yung mahihirapan yung mga kababayan natin na mga driver at operator na magpapasan ng napakalaking halaga na halos hindi nakakayanin eh. Hindi lamang si Mang Elmer ang may ganitong pananaw. Ang Manibela, samahan ng 50,000 tsoper, ay sinasabing sila ay hindi tumututol sa modernization. Malinaw na naipahayag natin yung ating mga hinaing at saloobin patungkol dito sa PUV Modernization Program, kung ano yung mariin nating tinututulan dito. Again, hindi po tayo tutol doon sa pagbabago. Meron lamang pong mga provision dito na talagang alam nating magpapahirap sa atin at yun ang aming tinututulan. Ang plano sa modernisasyon ay umani ng kritisismo dahil sa pagiging anti-poor nito. Ito'y bunga ng mataas na gastos at mababang subsidiyang inaalok. Ang isang tradisyonal na jeep ay nagkakahalaga mula 150,000 piso hanggang 250,000 piso. Sa kabilang banda, ang isang modernong jeep ay nagkakahalaga ng hanggang 2,400,000 piso. Ang iminungkahing subsidiya ng gobyerno ay 160,000 piso. Ito'y sumasaklaw lamang sa 5.7% ng kabuuang halaga ng isang modernong jeep. Bagamat isang modern jeepney driver na, si Mang Luis ay nagpahayag ng saloobin tungkol sa epekto ng programa sa mga drivers at operators na tuluyang madi-displace. Sa tingin niyo po, paano siya makaka-apekto sa pang-araw-araw na malaki? Kasi pag nawala itong mga jeep na to, mas lalala ang krimen sa Pilipinas. Pero na aspect, magugutom, tapos nagpupunta yung magutom, magiging kriminal yan mga yan. Katulad ni Mang Luis, si Mang Marcelo Bautista, na isa sa mga aktibong miyembro ng Piston, ay nagpahayag din kung ano ang magiging realidad ng mga pamilyang mawawalan ng kabuhayan. Ano po yung epekto yung pagpatuloy na pag-ingay at pagtindi ng issue tungkol sa Jeepney Modernization Program? Ito ma'am, yung mga kasamaang kong driver, parang mapaparalyze sila sa panghanap buhay kung matutuloy yung modernisasyon. Maraming magugutom ma'am kung halimbawa ipatupad nila ni Pangulo yung dinadaing na pag-phase out ang aming sasakyan. Nang tanungin namin kung ano ang balak gawin sakaling mawalan ng trabaho, sabi naman yung pangkalahatan ma'am, ibabalandaran na lang raw yung mga sasakyan doon sa LTFRB ma'am, kung halimbawa matutuloy na yung ganun ang kon ni Pangulo. Nagtanong kami kay Mang Marcelo kung ano ang tipikal na itsura ng welga ng mga tsoper. Kami nakaharang na dito sa welcome samantalang si Duterte noon. O ano bang problema nyo? Pasok kayo sa loob. Ngayon hindi ka makapasok sa loob ma'am. Dahil dun sa mga kapulisan nakaharang yung mga sasakyan. Dito pa lang sa welcome. Ang ginagawa lang namin kung halimbawa talagang andun na kami sa rekto, dadaan kami, sabi naman yung mga kasama namin, gagano naman yung mga pulis para mapasok kami doon sa may harap ng Malacanang. Ano po yung mensahe niyo sa ating pamahalaan tungkol sa issue ng Jeepney Modernization Program? Ang lang po, nananawagan po kaming mahirap mga driver, operator na dapat hindi sana matuloy yung modernization. Ang lang namin ay rehabilitation sana. Paayusin lang. Sabi ni Grace po ma'am, yun po ang tumutulong sa amin, mga driver, operator. Sa pamamagitan ng pamamasada, si Mang Marcelo ay nakapagtapos ng di lamang isa, kundi 2 anak sa kolehiyo. Yung mga anak buhay namin, sa araw-araw, dito kami nakapagpatapos yung mga anak namin. Ilan na po na pagpatapos ng jeep niyo, kuya? Sa akin naman, 2 po. 2?
nakapagpatapos na po kayo ng dalawang anak mo. Opo, May ma'am. susunod po ba? Bali, 6 sila, ma'am eh. Dalawa lang yung natapos. Tulad ni Mang Marcelo, ilang mga commuter din ang nakapanayam namin kung paano nakatutulong ang jeep sa kanilang buhay. Pwede po ba naming malaman kung ano pong pangalan niyo? Leonardo Baeta. Stingiana. Zion. Yes, James Makato Mosley. Ilang taon na po kayo? Tipo. 25. 24. 24 years old. Ilang taon na po kayong commuter? Matagal na. 15 years. Ever since high school naman ako commuter na. Noong 2019. Ano po bang madalas nyong sakyan pang commute? Jeep. Jeep. MRT, LRT. Pero gumagamit ko yung I use Jeep and Jeep also. Ano pong opinion nyo sa jeepney modernization? Hindi ako sangayon. Medyo yes kasi somehow yung ano naman natin, yung init ngayon, syempre 'di ba? Dahil aircon nga siya. So kapag gusto mo na magbumiyahe ka ng ano na malamigan, go ka lang sa aircons. Pero at some point naman, no, dahil kawawa naman yung mga ano natin, jeepney driver natin na mawawala ng ano na trabaho. I feel like it's the requirement. It's because of what you call the older jeeps. They're more prone to breaking down and also much more polluted. So I prefer seeing these ones there. Plus they're more appealing. Ano po bang epekto sa'yo ng kabibilang transport strike o tigil pasada ng mga traditional jeepney dahil sa patuloy na issue na ang jeepney modernization? Wala naman kasi yung ruta namin wala namang nag-strike. Makaka-apekto sa commuter na yung pagtambak ng pasahero kasi sa sobrang tagal ng dating ng sasakyan. When I was working for Starbucks, I ended up becoming late a couple of times because of transport strike, so I ended up having to, get a Grab or something like that. Ano pong nakakatulong sa inyo yung pagbiyahe araw-araw ng mga jeep? Siyempre, hindi kami napapamahal sa pamasahe pagka araw-araw ang jeep. Makakatulong siya, let's say, kahit anong oras ka lumabas, let's say lumabas ka ng gabi, ganun, may jeep ka pa rin makasakyan. Sa umaga, ganun. Ayun yung kinaganda ng araw-araw na pagpasada ng mga jeepney. Malaki po ba ang diferensya para sa inyo yung traditional at modern jeepney? Hindi naman masyado. Oh yeah. There's more capacity in the newer jeeps compared to the traditional jeeps. Sa huling panatanong po, tama lang po bang ipatigil yung pagpasada nila? Hindi tama. Yeah, I think it's about time to stop it. Sabi nga nila, pagbabago lamang ang permanenteng konsepto sa mundo. Sa iba, ito'y nagdadala ng ligaya dahil sila'y makakawala sa kadena ng masalimuot na nakaraan. Sa mga hari ng daan naman, nakalulungkot, ngunit kanilang unti-unting niyayakap ang realidad na kailangang harapin. Mawala man ang sasakyan nating jeep, sana'y manatili sa atin ang respeto at saludo sa mga nagmamaneho nito. Dahil ang mga taong naghahatid sa bawat Pilipino tungo sa kanilang pangarap ay hindi man lang maihatid ang sarili tungo sa inaasam na pangarap. Kami po ang mag-aaral ng BSIT 3-5 kabilang sa pangalawang grupo at ito ang aming dokumentaryo.